So, ano yung blush placement sa shape ni Polly? Sa facial shape niya. Oval Face. shape. Yes, oval shape. So, ano yung blush placement na babagay sa face niya? Lifted. Yeah. Natin konti. Not too lifted. So here, outer corner ng mata, ganyan, level ng nose. Ang blush placement sa kanya is dito, in between. So, iiwasan mo ngayon, Paula, na maglalagpas ka sa level ng nose yung blush mo dahil what will happen? It will drag her face down. Yes, magsasagi. Up. Parang matandang tingnan. Up. So here, start ka dito kung saan yung focal point ng cheekbone niya. Here, so up mo ng konti lang. Here, upward. Diffuse mo lang ng todo talaga yun kasi para hindi ko ma-shot sa pigment. Yan. Maganda yung blush mo, nandito talaga yung pinaka-pigment, pero pag dadalhin mo siya sa taas, dahan-dahan siya magde-diffuse. Yung sobra-sobra here, pwede mo ipasok ng very konti. Just make sure na diffuse lang. Okay. Kailangan yung blush mo, walang harsh lines. Kasi pag may harsh lines, masyado siyang fake tingnan. Kung nakikita mo, itong harsh lines siya, right? So dito ka, mag-blend yung edges Papasok. na yan. Papasok. Hindi naman kailangan sobrang ipasok mo talaga, no? Yung half ng buffing, yung brush mo is nasa loob, yung half nasa labas. Para ma-diffuse mo lang. See? Ganyan. Yan. Kung round face yung face ni Polly, kailangan ano yung blush placement na babagay sa kanya. Lifted. Lifted. So, dito yun. Here, pataas. Para mag-create siya ng illusion na mas pahaba yung face niya. Mas manipis tingnan. Ano kapag oblong? Or rectangle? Horizontal. Yeah. Kumbaga, pa-straight blush ka para ma-break mo yung pagkamahaba ng face niya. Para ma-shorten siya. Next, contour. So, saan ba ang placement ng mga contour? So, sa mga areas na may natural shadow, which is yung sa gilid ng nose. Kapag ka mag-nose contour ka, the more na manipis or magkalapit yung shadow, the more na mas matangos tingnan. So, kung gusto mo na ganito yung bridge ng nose niya, ilalapit mo dun yung shadow niya para mas matangos tingnan. So, level ng eye yung starting point mo. So, here, hanggang dito lang. Top. Number 11. Top lang kasi cream yan siya. Instead sa pag ganito, pwede mo para mas nakikita mo siya. Parang too much naman to. Mas pag ganito, lahat pag ganyan, pa straight. Tapos yung dito, lagay ka ng letter V. Sa ilalim ha. Huwag mong takpan tong highlights dyan. Dapat sa ilalim yan. Tapos ngayon, continue mo yan. Dito yung starting point mo, right? So, i-connect mo siya doon sa ilalim ng brows niya. Hindi sa brows para hindi fake tingnan. Kung saan ka papunta, yung driver mo, mauuna din yan siya. Yung maiksi. Konti pa. May harsh lines pa siya. And then, doon sa cheekbone niya. So, ang contour mo is doon sa ilalim ng cheekbone niya or dito sa ilalim ng blush niya. Okay? Dito. So, hindi masyadong mababa. Dapat sa ilalim mismo ng cheekbone niya. Yung natural shadow. Yes. Yan. Sige. Tapos blend mo siya enough na pa-upward, enough na mag-meet sila doon sa blush. So, you really have to be careful in terms sa mga contour kasi it can make you or break you. Kumbaga, nagiging muddy siya tingnan, maputik kapag nasobrahan naman. Kailangan, dagdag ka lang, konti-konti lang, and then dagdag kapag feeling mo kulang. Hindi mo siya i-overpower doon sa blush mo, dapat mag-meet lang siya. Sige, blend mo siya. Okay, and then use the sponge to blend this out. Parang line na line pa siya. Ayan. And then, maglagay ng contour dito. Very light lang kasi ideal naman na yung jawline niya. Ayan. Okay, and then blend. You can use the sponge. Ayan. Sige, pa-blend po. Kita mo ba parang harsh?